Hi, hello mga ka-babes. Welcome back again to my channel. So, for today's vlog mga ka-babes ay may imamarites ako sa inyo. Magchichikahan lang tayo ngayon for today's vlog. Charot lang. So, short vlog lang naman to mga ka-babes. Bakit ako nag-vlog ngayon? Actually, kakauwi ko lang po galing work and naisipan kong mag-vlog. Actually, dito sa Qatar mga ka-babes, hindi na po malamig. Sadyang suot lang ako ng makapal na jacket dahil ang duty ko ngayon ay sobrang init po. Iba-iba ang schedule ko, 3 PM until 12 AM. Minsan naman ang duty ko ay 12 AM to 9 PM. So, tirik ang araw, sobrang init na po dito sa Qatar. Kaya susot ako ng malaking jacket na makapal kasi nga protection yun para sa araw. So yun nga, ang dami ko ng sinabi. So yun, bakit nga ako nag-vlog ngayon? May gusto lang akong ikwento sa inyo mga ka-babes regarding sa napag-usapan kanina. Kasi may briefing kami kanina. So, meeting-meeting kami lahat ng staff kasi yung assistant operational manager namin ah, nagsabi na maidi-discuss siya na ang tawag dito, yung memo galing sa HR department na naglabas na sila ng kasulatan na kailangan na naming i-surrender sa kanila yung aming passport. Yun, gusto ko lang magbigay sa inyo ng mga information para magkaroon kayo ng idea in case na ganito rin yung mangyayari sa inyo in the future sa mga company nyo. So, yun. ah Lahat ng staff talagang nagulat, nainis, nagalit syempre. Kasi nga alam nila yung ah, Qatar law dito sa Qatar. Alam nila yung mga batas. Kaya nainis talaga sila bakit kailangan i-surrender yung passport. Sabi naman nung assistant operational manager namin na hindi naman daw ah, kailangan ibigay. Kumbaga kusa dapat. And syempre kailangan daw namin irespeto yung company policy na kailangan talaga i-surrender. Kailangan namin sumunod. Pero yun, in-interview ko isa-isa yung mga katrabaho ko, kasama ko sa trabaho kung isi-surrender ba nila or hindi. Ang sabi nila hindi daw nila iso-surrender. So yun, naiintindihan ko sila. Yung sa side ko naman, hindi ako na inis kasi hindi na sa akin bago yun kasi nga 'di ba sa may previous company ko which is yung Papa John's talagang sinorender namin. Naglabas din sila ng memo na kailangan isurrender sa HR department yung aming mga passport. So, hindi na sa akin bago yun. Kaya sa akin, okay lang sa akin kung ibigay yung passport. Actually, mas gusto ko ngayon na binigay yung passport eh, kaysa ako yung nakawala. Alam niyo naman kung napapanood yung vlog ko before na I lost my passport here in Doha, Qatar. So, ano yung mga requirements na dapat mong asikasuhin pag in case na mawala yung passport mo. So, sana, sabi ko nga na, bakit ngayon lang nila sinabi na kailangan na, bakit ngayon lang sila naglabas ng memo na kailangan i-surrender yung passport? Dapat matagal na. So, hindi dapat sana nawala yung passport ko. Hindi ko naman sila sinisisi, pero sabi ko nga, bakit huli na ang lahat? Kung nawala pa yung passport ko, dun pa lang sila nagsabi. May mga, in case kasi nangyayari na ganun mga kabibs. So, kumbaga, ang sabi nga nung sa company namin na safety purposes daw. So, ano naman ako dun, agree naman talaga ako dun. Kasi may in case talaga nangyayari, di ba? Katulad nung sa akin, naiwala ko yung passport ko sa katangahan ko, di ba? So, yun. And, yun nga, diniscuss rin nung assistant operational manager namin na kailangan i-surrender yung passport dahil nga sa nangyari. Meron kasing nangyari sa loob ng accommodation, mga kababes.
Kasi lahat ng mga staff, mga lalaki lang naman, walang babae. Lahat ng mga lalaking staff ay ano sila, stay in. So, may accommodation talaga sila. Pero 'pag mga, babae, live out po. So, yun nga, syempre sa accommodation, iba-iba po yan na lahi. So, hindi natin alam yung takbo ng utak nila, 'di ba, isip nila, ganyan. Eh, ang naririnig ko kasi, hindi ko na mention kung anong lahi yun. Ang sabi na naaksidente daw yung kapatid niya, construction worker nagtatrabaho. Tapos kailangan daw talaga ng pera, eh, nanghihiram siya nung time na yun, eh, wala siyang mahiraman ta's yung sa kasama niya sa room, ayun parang siguro nakita niya na may pera dun. Malaking pera siya, hindi ko na babanggitin basta malaki yung pera na yun. Tapos ayun, yun ang suspect nila kasi bakit nila nasabing suspect yun kasi bakit siya umalis doon sa accommodation ng walang pasabi. Tapos dala lahat ng gamit tsaka passport. Kaya yun nagiging mahigpit yung company namin kasi in case na ano man mangyari at least hindi siya makakalipad kung saan-saan kasi yung passport hawak ng company. Ganun yung diniscuss nung ano namin, ng assistant operational manager namin. Tapos, yung kwento ko lang din sa inyo mga kabibs, nung nasa puder pa ako ng company ko dati, which is yung Papa John's, ang ano naman nila doon, ang dahilan naman nila doon, kasi nga, yung safety purposes din, and hindi lang doon, ang nasa isip talaga namin is ang dami kasing nagra-run away mga kabibs. Yun ang dahilan talaga. Kasi, aminin ko, yung mga kabatch ko, hindi mga kabatch, yung kabatch ko lang pala kasi isa lang naman siya, eh, nag-run away siya, wala siyang sinabihan. Kahit kami hindi naman kami sinabihan or what, kasi sino ba naman kami para sabihan kami 'di ba na magra-run away siya ganyan. Kumbaga run away it means na magko-cross country siya 'no, sa ibang lugar which is sa Europe. So hindi siya nagpaalam talaga, wala siyang sinabi sa company ganyan, hindi niya nakuha yung settlement niya, gano'n. Kaya nga sayang talaga yun kasi siyempre may makukuha ka pa rin dun 'no, malaki-laki. Pero hinayaan niya lang yun. Kasi mas pinili na lang niya na mag-cross country. So, yun kaya naging mahigpit yung ano namin, yung company namin ng dahil dun kasi ang dami talagang nagko-cross country na hindi nagpapaalam sa company. Tapos ayun, yung mga iba't ibang agency dito sa Qatar, nagiging mahigpit na rin sila. Hindi ko lang alam sa ibang agency pala. Kasi yung iba, kinukuhaan na nila ng resignation letter galing sa kanilang mga company na sure talaga na pag-aalis sila is nakapagpaalam sila ng maayos, ganun. Kasi ang hirap naman kasi nun na bigla ka na lang magfa-flight sa iba, magko-cross country ka na ganun-ganun na lang, 'di ba? Syempre, kailangan din nila ng mga staff, hindi naman basta-basta na makakahanap sila, 'di ba? So ayun, ayun yung mga kabibs. Kumbaga, para sa akin, kung kailangan talaga na i-surrender yung passport, isu-surrender ko. At saka mga kabibs, may kukuwento pa pala ako. Meron din akong naging ka-workmate dati sa Papa John's na ayun, talagang nag-usap-usap na kami kung ibibigay namin yung passport. Yung isa dun, nagmamatigas talaga siya, hindi niya talaga binigay yung passport niya. Ang nangyari mga kabibs, eto na, nagmaritas na tayo, 'di ba? So, yun na. Hindi, binibigyan ko lang kayo ng information or idea, 'di ba? In case nga ganito ang mangyari sa inyo. So, ayun. So, yun nga, yung isang katrabaho ko, pinapunta siya sa office, kinausap siya ng HR na kapag once na hindi mo sinurrender yung passport mo, mamimili ka na magre-resign ka or ibibigay mo yung passport mo sa amin. Ang sabi naman nung HR nung Papa John's na huwag kang mag-alala kasi nga if you have any problems, emergency, we will give you. Ganun. Parang bibigay nila talaga na
na mabilisan. Kung may mga mangyayari man, ganyan, pero wag naman sana. Pero yun, kasi may kasulatan naman mga kabibs eh. Tapos yun, nagpirma kami, kung kailan mo pinirmahan, mga ganun. Kasi yung katrabaho ko rin dati, na-surrender niya yung passport niya. Nag-open siya ng account dito sa Qatar. Nakuha naman niya. Mabilis naman nakuha. Basta ikaw yung pupunta doon mismo sa office, yun lang talagang kailangan mo mag-extra time. Kailangan mo talagang mag-effort na pumunta doon para kunin yung passport mo. Yun lang ang hassle kasi pag may mga emergency na ganun, kailangan mo pang tumawag or magsulat ng letter, ganyan-ganyan na kailangan mo kasi yung passport mo kasi mag-open ka sa ganito, ganyan, di ba? So yun nga, ilang beses talaga nung ka-workmate ko, hinihiram yung passport niya doon sa HR department. At binibigay naman talaga. And ayun mga ka-babe, so alam ko naman sa lahat ng OFW na nagwo-work kahit saan mang lugar, 'di ba? Talagang pinagbabawal talaga na i-surrender yung passport sa company kasi kailangan tayo talaga ang may hawak ng ating passport. Pero ayun nga ang sabi nga ng aming assistant operational manager na kailangan naming sumunod. Siyempre, iba't ibang company may mga policy yan. Oo, sa Qatar Labor Law, talagang bawal i-surrender. Pero, depende po kasi yan sa company na pinapasukan nyo. At alam nyo ba mga kabis, meron din akong naging kapitbahay dito sa Qatar na yun sinurrender niya yung passport niya sa company niya. Ang nangyari mga kababes, naiwala ng agency. Ay, what I mean, yung company, yung passport niya. So, ang may mali nun, yung company na. So, yun ang magbabayad, hindi ikaw. Alam nyo ba, mga kababes, yung time na yun, sabay pa kami nag-process ng requirements. After niya, ako yung sumunod. Hindi ko talaga ina-expect na mangyayari sa akin yun, no? Sabi ko, grabe, nangyari sa akin yun, na naiwala ko yung passport ko. Sobrang katangahan talaga. Kaya yun, ito na pangalawang pagkakataon na 'to. Kaya ingat na ingat talaga ako. So, in case na maiwala ng company ko dito sa Qatar itong passport ko, sila ang magbabayad, hindi ako. Kapag hindi nila binayaran 'to, ang mahal-mahal pa naman bayad ko nito. Hindi ko na matandaan 800 Qatar riyals ba siya or 900 Qatar riyals, basta ganun. So, yun, kapag di nila binayaran yun, sila nakawala, siyempre magrereklamo ako, 'di ba? Kasi karapatan ko yun bilang staff. So, ayun mga kabibs, yun lang ang comment ko, no, sa kung kailangan ba talagang i-surrender yung passport natin sa company natin. So, ayun lang mga kabibs. I hope na nagkaroon kayo ng magandang information na galing sa akin. Charot lang. So, ayun, kung meron pa kayo mga kabibs na may nalalaman kayo, i-share nyo din, comment down below kung may gusto kayong sabihin or i-share din. So, yun, dami kong sinabi. Ulit-ulit naman. So, yun mga kabibs. Thank you for watching. See you sa next vlog ko. Bye!